Panibagong insidente ng pambobomba ng water cannon ng China laban sa barko ng Pilipinas ang naiulat malapit sa Bajo de Masinloc. Sa pagkakataong ito, nagtamo ng malaking pinsala at nasira ang barko ng BFAR na kinundina naman ng Pilipinas. Narito si Alvin Pelobello para sa balita. Nasira ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Dato Gumba Piang matapos itong bombahin ng water cannon ng dalawang barko ng China Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc. Kasalukuyang namamahagi ng fuel at supplies ang BFAR ship sa ilalim ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda nang mangyari ang pambobomba ng mga barko ng China. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, tumagal ng halos 30 minuto ang pag-atake ng CCG. Dahil dito nasira ang barko ng BFAR at nasugatan ang isang tauhan ng BFAR matapos matamaan ng basag na salamin. Kagaya ng paulit-ulit na depensa ng Beijing, bahagi raw ng China ang Wangyan daw kaya't naaayon umano sa batas ang ginawa nitong pagprotekta sa kanilang maritime rights at interest. Pinuna naman ng grupong Filipinos Do Not Yield ang insidente dahil sa kagagawan at pagiging agresibo ng China. Ayon kay Chairman Emeritus ng organisasyon na si Dr. Jose Antonio Guisha, iligal ang planong pagtatayo ng Beijing ng nature reserve sa karagatan ng Pilipinas. Nais lang din daw ng Beijing na pagtakpan ang tunay nilang hangarin sa EEZ ng bansa kaya't mas lalong nangingibabaw ang pagiging agresibo ng China. Napuna rin ng organisasyon ang patuloy na iligal na aktibidad at pangharas ng CCG vessel sa mga barko ng Pilipinas. Ang Amerika nagpahayag ng pagkondena sa agresibong ginawa ng China sa karagatan ng Pilipinas. Pinuri rin ng US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang pagiging professional na mga personal ng PCG sa pagtindig sa sovereign rights, protektahan ng mga mangingisdang Pinoy at pagpapanatili ng maritime law sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.